Okay, ang atong team, servants of the Lord, servant of the church. Ang biblikanhon nga foundation, ang pundasyon gyud kung unsa ang pagkadyakono, may atong tanawon para mahibala nato kung unsa gyud ang iyahang function. Kung di ta kayo mahibalo, dili kita ka-function og maayo, di kita kalihok og maayo diya sa iglesia. Dako kaayo gyud ang buluhaton sa diakono kung ato gyud ni siyang tanawon. Ug importante gyud siya sa pagkinabuhi sa iglesia. Ang origin sa iyang office, opisina ang dikon. Unang sa Biblia, ang ipadayag diya nga opisina, duha ra ka buok, diakono og mga elders, deacons og elders. So ang office sa diakono, kung tan-aw nato, usa ra gyud ang passage nga atong makita sa Bible. Kanang sa buhat size. Wala gilain nga gipadayag ang Biblia mahitungod kung asa gikan ang mga diakono. Wa man gi klaro dinhi kung diakono pa gyud, pero ang iyahang kinaiyahan, ang iyahang mga characteristics sa tao nga pilion diha, diakono. So sa Acts 6, buhat size, unog city, diha nato makuha kining tanan. So akong basahon og lakbit, no? In those days when the number of disciples were increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widow were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn their responsibility over to them and we will give our attention to prayer and ministry of the word." This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and large number of priests became obedient to the faith. So mao kini ang sinugdanan gyud sa pagmugna og mga diakono. Unsa ang una diha nga atong makita, unsay rason sa pagpili, nganong gipili silang 7? Ang una dinhi aron sulbaron ang problema nga nagkahitabo niya ng taknaa. Unsay problema nga nahitabo din ng taknaa? Ang mga widow, mga balo, di na kay matagaan sa pagkaon. No? Tungod kay sa kadaghan na manggod, maulahi ang mga widows. Ang mga disipulo, gamay raman sila. O nagdaghan na manggod ang mga tao. Tungod sa nagdaghan na, di na maakupan nila. So kung ila pa na nga tagaag-tagad yun ang pag-distribute, murag, di na nila makabot ilang tumo nga pagtudlo o pagsangyaw sa mensahe sa Ginoo. Ang rason gyud para masulbad ang problema nga nagkahitabo. Mao na sa ang diakono, musulbad siya sa mga problema nga nagkahitabo, labi na mahitungod sa mga praktikal nga mga aktibidades, praktikal o pisikal. Kay parehaan ang focus sa mga apostoles ang pagtudlo man, di ba? Mo nang ingon gani dito nga di na noon mahatagag pagtagad ang tinuod nga tumong nga mao ang pulong ug ang pagampo nga mao'y trabaho sa mga apostoles. Mo nang ilahang sentro, pulong ug pagampo sa ato pa espirituhanon nga mga buhat. So kung ilang tagaag pagtagad ang kadtong pag-apod-apod, mahiklin na ang pulong ug ang pagampo. So nabahin ni ang buluhaton espirituhanon ug kanang mga praktikal nga mga trabaho parehana mag-apod-apod og pagkaon. So mao kanang makita nimo nga unsay rason nganong gipili ang 7? Mao pud ni ang rason nganong maghimo tag dikon pagsulbad sa mga pagkinahanglan sa church, mahitungod sa mga praktikal o pisikal nga mga pagkinahanglan. Unya ang ikaduha nga rason, aron ang mga apostoles to free the apostles to give full attention to prayer and ministry of the word. Ang prayer ug ang ministry of the word mamagituyo sa mga apostoles, sa mga tao aron daghan mga luwas, daghay matudloan. So kanang duha ka rason diha, mao na ang usab, duha ka rason nganong magpili tag diakono. Pagsulbad sa mga problema, labi na maglambigit sa mga trabaho nga mga pisikal o praktikal, aron dili malimitahan ang pastor o ang mga elders sa pag-focus diha sa mga espirituhanon sa maaning pag-ampo o pagwali. Mao na diha ang katuyuan. Mao na ingon nga to kaniha, tabang gyud kayo ang mga diakono nga maminus-minusan no ang buluhaton, kibugaton sa mga elders or pastor. Ang primary calling sa deacon, iyag yung sentro ba nganong gipili siya. Ang diakono mong gyud nga pulong, diakonyo sa Griego, sa Bisaya is servant, alagad. So ang diakono is
servant gyud siya nga nag-focus diya sa mga practical o physical needs, no? Practical o physical needs kanang mga butang nga wala gyud may sentro kaayo sa spiritual, labi na sa pulong sa Ginoo ug sa pag-ampo, kundi kadtong sa mga buluhaton sa iglesia nga kinahanglan trabahoso. Mao na ang iyahang primary or taas, no, nga katuyuan sa usa ka diakono. Unya servant siya, dili siya ruler, dili siya director. So gipili tong pito, dili sila mga ruling body. Kay usahay moingon ta nga mga diakono nako na nakoy gahom, kami na ang magbuot, kami ang mag-decide. Dili sila ruling body, dili sila directors sa church. Kung makita nimo dito ang gipili nga pito, ang ilahang atimanon ra gyud tarong ma-distribute ang pagkaon. Wa sila labot sa mga desisyon nga himuon dito sa taliwala, sa kinatibuk-an dito. So dili sila ruling body. Unang usay masayop ta ng board manggod, board of directors, ruling body na. Pagdumala murag naga-direct, naga-control, nagahimog mga desisyon. So dili gina siya ang taas niya nga tumong, dili siya rulers. Kay ang ruler sa church naagyo didto sa mga elders. So tanaw na to karon para masabtan nato kinsa ning mga elders. Kay sila man gid ang ruling body. Sila ang matawag nato nga director sa church. So duha ka opisina nga atong makita diha sa Biblia, kining office sa elders ug deacons. Ano na to ning elders? Tulo ka pulong diya sa Biblia nga ang iyahang meaning paingon ra gyapon sa elder. Ang uban dili maayo pagsabot ni ini nga pagtuon nila mas labaw ning isa. Dili. So naitulo ka pulong mahitungod sa elders. Una diha presbyteros, sa Greek means elder or presbyter. Ikaduha kining episkopos, bishop, no, di ba? Makadungog ta nga pulong. Pero mga baptist wala nagamit nining bishop. Sa uban din denomination nagamit og bishop. Sa lain nga meaning niya is overseer, kanang supervisor ba? Supervisor ang meaning ng episkopos. Ikatulo kining women, pastor or shepherd. Magbalantay sa karnero, pastol. Shepherd ang iyahang lain nga meaning. So kanang tulo, usara na. Ang uban ginakuan nga lahi-lahi sila nga ranggo. Dili ranggo na, pareha na sila guluhaton. Kanang tulo. Ang uban ingon, pag bishop na ka, labaw na ka. Dili, kay pareha na sila, mga elders. Tanaw na to ang bersikulo nga nagpatigayon niya na. Tanaw na to ang 1 Peter 5:1-2. Kanang tulog yun na sa usa lang ka bersikulo. Ingon diha, to the elders, presbyteros, I appeal as fellow elder. Si Paul man nagsulti ani, si Paul ang elder. Mga apostol sa una, sila ang primero gyud nga mga elders. So ingon si Paul, to the elders among you, I appeal as fellow elder, kay elder man siya, a witness of Christ's suffering and one who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of the flock. Pastor, di ba? That is under your care. Serving as overseer. Bishop ng overseer, di ba? Bishop, not because you must, but because you are willing. As God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve. So kanang tulo na alang, pare-pareho sila og mga buluhaton. Pare-pareho sila og function. Ang elders, pastor, overseer, bishop, pareha sila og function. So gitawag sila mga elders. Sila ang mga ruling body. Og ang Biblia naghisgot pod nga daghay elders. Sila ni Paul sa una, sa usa ka church mag-install og tagduha ka elders. Ang ilahang role, natanaw nato ang role sa elders kay ganiha gikuan nato ang role sa deacon. Ang role sa elder is mao gid ni sa Acts 20:28. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Pag yung tag overseer, shepherds, elder, usara. So unsay trabaho sa usa ka shepherd? Di ba una magpakaon, feed. So ang iyahag yung function, primary, ganiha lain ang primary focus sa deacon. Kini ang iyang primary focus is feed, magpakaon, meaning feed the word of God. Ang trabaho gid niya una magpakaon sa pulong sa Ginoo ngadto sa kongregasyon, teaching and doctrine. Una ang iyang trabaho. Unang gitawagan ni siya diha nga kadtong mga nagtudlo, naglead sa inyo worthy of double honor, feeding man. Ikaduha niya nga basta shepherd, magbalantay sa karnero, di lang nagpakaon, nagprotektar usab, protecting the flock, protecting the congregation, protecting the church. So nagprotektar sa unsay proteksehan sa mga false teachers, mga false di mao nga mga doktrina.
from harm. Kung naay mga butang nga makaguba sa iglesia, bantayan gina mo na nag-oversee, no, nagalantaw, naga-supervise. Ang shepherd kung tanaw na bay mga delikado diha nga makaguba sa iglesia. Mo na gid ang trabaho sa shepherd, pastor, no, naga-protect. Unya naga-guide mo nang naga-rule siya, nagadumala kay naga-guide siya sa flock, naga-lead ngadto sa kamatuoran, labi na gyud nag-lead pulong sa Ginoo. Unya naga-guide siya pinaagi sa pagtudlo, no, sa mga iyahang mga sumusunod. Mo nang guiding or equipping no mo na trabaho sa pastor, no, mag-equip disciple mo na ang iyahang trabaho as elders. Unya naapod ni caring, mo man ginatrabaho sa usa ka magbalantay sa karnero, naga-care sa iyang sheep, naga-pray kung naa sa panahon sa kagulanan, troubled, no, mo man nay trabaho sa usa ka magbalantay sa karnero, naga-restore kung nagtiang, naga-kasakit, no, mo nang prayer apil diha sa iyahang buluhaton. Then overseeing, naga-supervise gyud sa tibuok nga congregation unsa ang iyahang kahimtang. Nag-supervise sa doktrina, sa care, sa leadership development sa church. Mao na ang iyahag yung primary rule. Mao na kung tanaw na to ang role sa elders, i-compare sa role sa deacon, naglahi gid sila. Ang deacon is attending the need, ang need sa church. Sila day na ang mo responde dayon, mo attend dayon sa mga pagkinahanglan. O kini nga pagkinahanglan kadtong mga practical o mga physical needs sa church. O na ang iyahang focus, attending the congregation, assisting, no, naga-assist gud siya, nagalighten siya sa mga buluhaton nga makapagaan sa mga elders. Wa nagpasabot nga ang mga elders dili siya muhimog mga practical. Muhimog gid siya mga practical nga mga trabaho, pero dili na ang iyahang major kay kana diha na siya sa mga diakono. Kung makaya, pwede, pero kung mahikli na ang major niya nga buluhaton, parehaning sa mga iglesia nga gamay ra, mamanage ra sa pastor, mamanage ra sa mga elders ang buluhaton. Pero kung daghan, nya daghay mga needs, unya dito na ma-focus, mahikli na ang pulong sa Ginoo, pag-disciple o pagtudlo o pag-pray, wala na. Mga minus-minusan na ang iyahang tinuod nga katuyuan. So mo assist gyud ang mga diakono. Wa nagpasabot nga ang diakono dili pwede mawali. Wala diha gipasabot. Wa pod nagpasabot nga dili mo tudlo. Pero ang iyahang major gyud nga trabaho is katugi mga practical o mga physical nga mga duties to assist sa elders. Unya action gyud ang mga deacon. Mao gini importante gyud ang deacon sa church kay sila gyud ang men of action. Deaconship is action, not title. Ang uban deacon ako, titulo ang giapas. Kun dili action na nya, dili kun na siya posisyon. Deacon ako, dako na ko granggo, dili performance. Kaya ang gitan-aw diha performance, imuhang performance as a deacon. O nang deacon, man of action gina siya. So kung tanaw na to ang diferensya, ang key difference sa elders ug deacons. Ang elders is sa Titus 1:9 must be able to teach and refute error. Mamay trabaho sa elders. Pero sa deacon, dili gid siya gi-require. Wa pasabot nga dili ka mo teach, dili ka mo refute og naay mga di maong doktrina. Pero di gina imong major nga trabaho. Alalay lang gyud ka sa elders kay sa elders na nga trabaho, sa pastor na nga trabaho. So di siya required, dili siya kinahanglan nga ang deacon dili pwede mahimong deacon kung dili kay blumuwali. Kay naiuban nga moingon gyud qualification pod sa deacon kay balo gyud siya muwali og mutudlo. Dili siya kinahanglan. Unya sa authority to govern, walay gihatag sa Biblia nga naay authority ang deacon to govern. Unya sa service, mo preach ug mo guide, pwede gihapon ng deacon pero under siya sa elders. So mo nay dako nga kalahian. Okay, adto ta sa mga qualification. Kasagaran sa to di ka pasar ganiani nga qualification. Una nato tanawon ang moral requirements, ang moral niya nga ikinahanglan. Unsa dapat siya? Kung tanaw nimo sa 1 Timothy, ang 1-7 diha, kung tanaw nimo sa imong Bible, para sa elders nga mga qualification. Tanaw ha? Nganong gilahi siya? Kay lahi gyud lagi ang elders. Unya sa 8-13 sa deacons na. Tanaw sa inyong Bible. So, ang sa deacon atong kuhaon karon, unsa iyahang gikinahanglan nga dapat naa siya ani para mahimo siyang deacon. Sugod ta sa 8. Likewise, must the deacon be grave? Ang una diha is grave. Unsa man ang grave? Kanang marespetuhan, worthy of respect. Marespetuhan dapat ang diakono, nasa dignidad. Kung di siya marespetuhan, murag lisod mahimo siyang diakono. Maayo siya dignidad ug reputasyon mo nang kitawag diha grave. Ikaduha, dili siya double tongue, duhay dila. Kanang
lain na gisulti niya sa kini, lain po diyang gisulti dinhi. Dubultang na no, kana bitong mga marites ingana man, lain ang gisulti dinhi, lain po di gisulti diri speakers. Dili naangayan sa usa ka dikon, kinahanglan consistent siya. Unsa iyang giingon mao gid na ang kamatuoran. Unsa giingon niya ani mao gid na ani, di na mausab, di dugangan dili kuhaan. Di siya dubultang. Unya kini not given to wine na gani diha, not given too much wine, so pwede ra gamay, gamay ra no, pwede ra gamay. Pero sa karong panahon na nga ang dikon gyud nga worthy of respect, sa hilain mo sa mga tao nga makita sa imo moinom ka no. So ang usa ka dikon andam mo hiklin bisag pwede unta, pero makapandol man sa uban, andam siya nga dili na lang gyud, abstain na lang gyud. Sa una sa ilaha siguro pwede, pero sa karon nga panahon sa tuwa mas irekomenda nato nga mupugong na lang kay nga na maginang dikon na ay sakripisyo. So not given to wine, unya not greedy, dili hakog sa kwarta kay mo nay kasagaran gyud nga tentasyon diha sa pagkakristohanon no kining kwarta. Mga usab kita basta kwarta na, labi na karong panahon na makawala sa dignidad, sa respeto sa mga tao nga naong ni kwarta ning ni kristohanon na ni. So kinahanglan gyud nga dili makita nga kanang kuan kay tagkwarta hakog. Then sa verse 10, and let this also first be proved, proven siya ba kanang tested and proven nga kini gyud maay gyud ni siya. O ganing sa pagselect na tugdikon kuanan gyud nga prove gina no nga maay gina siya og batasan maay gina siya, angayan gina siya, di ba mo ana mata tested and proved nga usab kini blameless kanang wa magpasabot way sala no, pero mas labaw-labaw gyud wa kitay kasulti kayo sa iyahang lifestyle o nang above reproach. Okay mo na ang moral requirements. Adto ta sa domestic, unsa nang domestic? Domestic kanang nalang sa sulod sa panimalay ba. Murabag diri sa kuan, sa kay eroplano, unsa imong sakyan domestic? Domestic ni diri lang sa Pilipinas. International apil sa gawas. Domestic sulod sa panimalay. Unsay angayan sa usa ka dikon? Ingon diha, let the deacons be the husband of one wife. Sa lang gyud no ang asawa, alangan naman niya ruling his own house well. Maayo gyud modala sa pamilya. So munang dagay question niya na nga dikon na pero badlong ni anak adik-adik. Di na angayan, di ba? May ngana no. So ang requirement sa dikon is must be maayo gyud siya a good manager no sa panimalay, dili under sa asawa kaya manager gid siya, manage sa iyahang panimalay. Unya na apoy qualification sa asawa sa dikon, munang matingalat ng appeal mga asawa dinhi. Kinahanglan gid pod qualification sa asawa. Unsa diha ay una, ingon diha sa verse 11, even so must their wives be grave marespetuhan pod, worthy of respect, angayan respetuhan ng usa ka asawa. Unya dili malicious talker, dili lagi ka ng marites, di kita pasani. Unya temperate kanang temperate but pasabot nice control kaugalingon ba imong asawa, di mo control kaon murag di na temperate. Iya control siyang baba, di na temperate niya, masaligan gyud no sa tanan ang asawa sa usa ka dikon o nang iyahang requirements. So kung tan-aw nimo ang sunod niya ang iyang spiritual requirement. Kato kaniha moral nya domestic. Spiritual requirements sa usa ka dikon na diha sa Acts 6:3 katong pagpili sa mga diakono. Brothers, choose 7 among you who are known to be full of spirit and wisdom. Puno sa balang espiritu. Usa gyud ni ka espirituhanon nga kinahanglan nga requirement, full of the spirit. Kana gyung wala makita sa iya sa iyang abilidad kundi sa balang espiritu nga naglihok sa iyang kinabuhi. Kaya nga tuag gyud abilidad man gyud no. May ginatuhan no bright na dili kay ta kasalig nga siya full of spirit. Makita po ng full spirit kung siya na kinabuhi gyud nga minanduan gyud sa balang espiritu nga iyahang mga pagpamuhat. Ang espiritu gyud naga-control no, dili ang iyahang kaugalingong kusog o kaugalingong hunahuna. Mo nang usa ka tawo nga full of spirit niya, dili isa makasense sa mga buhat sa balang espiritu no, mo nang full of spirit. Mo nang gi-example gyud sa Bible si Stephen nga good deacon, may nga diakono si Stephen. Unya puno sa kaalam no, full of wisdom. Wala ni nagpasabot ang wisdom nga memorize niya ang Bible no, kundili na-apply pa sa iyang kinabuhi ang iyahang nakatunan no, mo na wisdom, practical knowledge kanang na-practice bagyod ang Biblia no sa iyang kinabuhi nga mo'y tinubdan sa kaalam. So ang wisdom dili na siya information puno no, daghay kay balo puno sa information pero wala na-apply sa iyang pagkinabuhi, di gina siya matawag nga full of wisdom. Muna si Stephen full of wisdom, unya full of faith diha sa
Verse 5, ingon diha, this proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith. Giingon gid diha, nga si Stephen, a man full of faith. So puno sa pagtuo. So makita nimo na nga ang tao puno sa pagtuo, makita gyud siyang pagkinabuhi. Sa isag basa sa pulong na apply na kay ingon diha, faith comes from hearing and hearing is word. Romans 10:17. Unya nakita gyud sa iyang faith nga nagtrabaho pinagi sa gugma. Nagtrabaho kani pinagi sa gugma, full of faith na kay ingon diha sa pulong sa Ginoo sab nga faith working through love. So full of faith. Sunod ato ta sa mga babae. Sa Biblia, dili kayo klaro nga pwede ang babae mahimong dikon. Pero naay mga passage nga naghisgot. Romans 16:1, kining si Phoebe. Ingon diha, I commend to you our sister Phoebe, a servant. So servant is diakonyo, the church in Cenchrea. So dili kayo kan ang Biblia niini, pero wala gyud nagingon nga dili pwede ang babae. Ug makita po nato sa Biblia, sa life ni Jesus, sa pagminister niya, daghay ginagamit nga babae nga nagwork, nagtabang sa mga buluhaton. They are servants. So pwede, no? Women can serve as deacon. Adto ta karon sa ikaduha, ang spiritual life karon ta sa deacon. Spirituhanon niya nga kinabuhi. Hibaw na ta mo na ang biblical foundation, adto na ta sa mga kinaiya, character sa usa ka diakono og iyahang spirituhanon nga kinabuhi. Una tanaw na to ang iyang habits. Mga habit sa usa ka deacon og kini naa kang Stephen. Si Stephen gyud ang gina-example dinhi ang iyahang kinaiya. Una, spiritual minded ang usa ka diakono. Si Stephen, being full of spirit, makita ginimo siya nga puno sa espiritu. Ang iyang maginabuhat, makita gyud ang katong fruit of the spirit sa Galatians 5. Fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, patience. Diba grabe iyang pasensya? Gibato siya pero ningon siya pasaylo ayo sila Ginoo pahamtangi sa silot. Bisa gibato na siya, mamatay na pero nagforgive, nagpasaylo gyapon. So spiritual minded siya kay ang mga prutas sa balang espiritu makita siyang kinabuhi niya. Effective workers, no, ang deacon epektibo gina nga magbubuhat. Makita nimo sa verse 7 nga ang effect no sa ilang trabaho nag-increase ang number sa mga nagsulod sa iglesia. Di ba pagkahuman nato napahigayo na distribute ng mga pagkaon og maayo, so nag-increase sila og daghan, nagtubo sila. So nagbalampuson effective gyud ang mga deacons. So ang deacon kinahanglan siya, ang iyahang habit is effective workers. Ang importante sa iya ang trabaho, dili ang titulo. Bahalag di ka nga lagdikon, basta ikaw nagtrabaho, mo na importante. Mo na si Stephen. Unya, si Stephen usab nagasubmit sa leadership. Ang usa ka dikon, nagasubmit gid sa leadership. Bisag si Stephen, mas maayo pa sa ilaha. Si Stephen mas full of spirit kay sila. Pero makita nimo nagasubmit siya sa mga elders. Under siya gihapon sa mga elders. Unya, ika-upat, nag-develop sa iyahang skill. Ang usa ka mayong deacon continually develop their skills. Muna ito ganiha nga dagay skills. Ang diakono lain-lain gasa. Makita nimo Stephen dinhi, wala lang siya nagkuan nga diya ra kutob sa distribution of food. Sulti man pud siya mahitungod sa kang Ginoong Hesukristo. Mutudlo man pud siya, musangya man pud siya. So naga-expand, no, naga-develop sa iyang skills. Mo nang ang usa ka deacon, iyang habit gyud nga dili gyud mag-maintain lang ingana. Mo nakita dinhi, mga maay gyud mo nga deacon kay naga-submit gyapon mo og mga training ingani. Naga-long gyapon og improvement ba. Gusto pa ma-improve nato ang atong mga skills nga mahimo pang epektibo nga ma-apply nato sa atong mga iglesihanan. So mao gid na ang habit sa usa ka deacon. Unya kanang naga-develop ka sa imong skills, naga-learn ka unsaon paghimo sa trabaho nga mahimong maayo gyud. Unya ikaduha, nagatudlo pug ka og lain nga mohimo sa trabaho. Mo nay nindot sa usa ka deacon. Kana bang may ka mo gitara? Nakay disciple ba? Nakay matudloan pud may mo gitara. May ka mo abi-abi, may nakay tudloan nganihon pud pagbuhat. Unsay gihatag sa imong trabaho, i-share pud nimo nga tudloan siya inganihon pagbuhat. Mo nay usa ka pamaagi pud nga mag-develop sa tong skill. Unya learning new job. Dili lang gyud ang deacon nga diha ra balik-balik trabaho. Maghimo kitag mga initiative nga kini maayo gid ni pud sa church. Basta mga physical o mga practical lang nga mga buluhaton. Mag-learn kita o magngita kita lain nga mga bag-o nga trabaho. Unya kini ika-5,
take criticism well. Kay bawta mag-opisyalis ka, madikon ka nagkang mga negatibo no nga istorya po ng uban. Si Stephen daghan na sa yaha. Kita nimo si Stephen nga ginalutos po ginaingnan nga false teachers. Pero gi-take niya na nga maayo, dili siya masuko no ingana. So ang dikon kay bawog gyud mo accept og mga criticism kay natural gina naagi mga comment. Unya ang dikon is a peacemaker. Habit gina niya nga peacemaker. Kalinaw gyud ang perminti niya gipangita. Mo nang usa ka dikon dili siya ang mag-una-una sa away no, mag-avoid og mahimong cause sa samok or mahimong appeal sa samok or mo take side mo pabor sa nag-away ning duha. Dili ka ni pabor, dili na habit sa dikon nga mo take side. Peacemaker siya. Nag-reconcile siya, dili siya bias no, dili siya unfair ug nagapaminaw gid siya. Ang iyang katuyuan nagaprotektar siya sa integridad sa church, integridad niya o conscious gid siya sa mga naay mga pag-away-away kay makaguba gina sa iglesia. Mao na ang usa ka dikon, peacemaker siya. Unya nagasalig gid sa Ginoo. Si Stephen bisag gibato na siya pero gisalig ra ginatanan sa Ginoo. Rely on God. Mo nang mga habit sa dikon. Sunod ang leadership sa dikon. Ang dikon leader siya pero dili leader nga mag-rule. Ang atong pag-lead dili lording, dili kanang amo ta nya ay mga sulugon kun dili ang leadership nga trabaho sa dikon is servant leadership. Kini nga leadership is dili nagamando kun dili nagalid pinaagi nga mahimong modelo. Dili siya mingon kuani dala dito kun dili ingan niya akong kuaon dalo na ko dito. So naga-lead siya, nasundog ako, ingani ko. Ingana ang leadership sa dikon. Ang iyang spiritual life in terms of leadership, leader siya by example. Kanang mahimo gid siya nga ehemplo, modelo nga sundon sa mga katawhan or sa kongregasyon. So leadership by example is to lead pinagi gyud sa atong mga buhat. Lead nga makita ang humility and accountability. Ikaw ang mag-lead mahitungod sa pagkapangpabusanon, sa pagkatulubagon, naatay tulubagon sa Ginoo sa mga butang nga iyang gipiyal sa tuwa. So mag-lead ta diha. Mag-lead ta diha sa compassion na agyoy kaluoy, initiative. Mag-lead ta diha. Labi na sa evangelism mo kay compassion sa mga nangawala, di ka kalid. Di ka kalid sa mga kongregasyon. Kung makita si mo nga nakay kahangawa sa mga katawhan nga nangawala or wala pa diha ang Ginoong Hesukristo. Unya mag-lead ta sa kadasig. Ang mga diakono gyud mag-lead sa kadasig. Kay kung maluya mo na ang sahay ang atindan sa iglesia, luya pod taob hunas ay dili dasig. So ang mga diakono gyud mag-una nga mag-lead gyud nga magmadasigon. Dasig gyud no iloy-loya. Lead ta diha sa teamwork. Mo na ingon diha nga ang servanthood is teamwork. Wala ki labaw diha kundi mo na collaboration pag sinabtanay o pag hiniusa nga pagtrabaho. Dili mag-iya-iya. So mag-lead gyud ang diakono diha. Kung mga diakono magkahiusa, ang kongregasyon mo po magani sila nagkahiusa sa ilang mga desisyon. Mag-lead gyud ang mga dikon sa panaghiusa. Teamwork niya mag-lead gyud sa faithfulness pagka matinud-anon og maayo nga kinaiya. Mo nang leadership sa dikon, we are servant leader. Mulid ta dili sa paginaagi sa command kundi sa atong pagkahimong ehemplo. Sinya willing to do the most menial task. Mo na yung nato ganiha ang dikon is example ka in humility. Pero kung dili ka mo mahimong example nga mopunit og papel or basura, dili ka mohimo ana kay dikon ka nganong papuniton ka na, dili ka ngayan no nga mahimong dikon. So servant leadership is willing to do the most pinaka gamay o pinaka kanang ubos nga trabaho pareha sa gibuhat ni Jesus nga gihugasan niya ang tiil sa iya mga disciples, pinaka murag ulaw o muubo kay katanaw na ana. So mao nay dikon mag-lead ta diha sa example nga mahimong humble servant. Okay? Adto ta sa iya hapong commitment, part ni sa iyang spiritual life and character. Unsay commitment sa usa ka dikon? Komitado siya to personal godliness, no? Committed siya nga mahimo yung kinabuhi nga Dios nun gyud makita gyud sa pagkinabuhi. Unya committed siya sa mission and vision sa church. Ang mga dikon para gana naghimo mo ganiha og mga ministry. So ang una diha i-consider kung kini ba nga buluhaton niigo ba ni sa mission and vision sa church. Kaya kung wala, bisag unsa ni kagwapo nga ministry pag-design, wala siya sa katuyuan. Muna yung niya. Para unsa to? Evangelism, pagsangyaw. Ang mission gyud sa church to know God
and to make Him known. Makaila og Ginoo og ipaila siya sa mga tao. Makaila og Ginoo, discipleship. Ipaila sa mga tao, evangelism. So ang church gyud magsangkap, mag-disciple, mutubo, nya pagtubo na niya, mulakaw na siya og mag-evangelize, ipaila ang Ginoo. Aron daghan pod makadawat sa Ginoo ug mahimo na pod nga sila sangkapon aron sila na pod mag-evangelize, no? Cycle lang ang kinabuhi. Muna ang mission ug vision sa church, discipleship ug evangelism. Muna kung nga atong gihimo nga programa para na naghimo tag sports, asa man nimo igo? Nigo bini sa katuyuan sa church, discipleship and evangelism, o mo na atong tanawon. So ang usa ka dikon, kumitado gid siya kanunay nga ang iyahang mga pagahimuon paingon gina sa katumanan, no, sa mission ug vision sa church. Tumong sa church. Munang sa mga dikon, nagahimo gid sila mga aktibidades. Dito gina sila mo base sa tumong sa church. Iyahang mission vision. Unsay goal? Kay dito man ta paingon, pag malayo ta diha, sayang na nga mga buluhaton. Muna ang dikon, committed siya sa mission and vision. Di gid siya mulihis diha. Diha gid siya sa kana nga direksyon. Muna kadtong pito nga gipili nga mga diakono, bisag ang ilang trabaho tig-distribute lang, pero naisibo mangyapon to sa mission ug vision sa church. Kay para mahimong ma-free ang mga apostol, ma-free ang mga elders sa kibukaton aron ma-focus nila didto sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So igo gyapon to nga katuyuan. Nya nahimo pag yung wala nay samok, kay masamok man katong pag-distribute lang sa pagkaon, reklamo man ang mga balo, mga widows. So naay harmony sa church, unya nahimong epektibo ang ilang pagsangyaw. So mao na ang dikon, kuan gid siya sa katuyuan sa church. Committed siya diha. Unya committed siya sa leadership sa mga elders or sa pastor. So ang dikon, di gid siya mulabaw o dili gid siya mag-una-una sa leadership. Para na si Stephen, dili man niya ganahan pud siguro ang uban mga elders, pero committed siya sa pagsunod, pag-obey sa leadership. Unya committed sa teamwork. Mo na to ganiha, kumita sa teamwork gyud. Mo nang atong pagpangalagad, dili gyud iya-iya. Teamwork gyud importante. Kay pagtambayayongay, mas dagag mahimo kung magtambayayong. Unya committed to training and accountability. Mo nang niya kita karon kay committed tagyapon nga muuswag ang atong kaalam mahitungod sa pagkadyakono o pag-improve sa atong pagserbisyo diha sa iglesia. O nang commitment sa usa ka dikon. Digid siya magpirminti, digid siya gusto kanang dili siya mas mabungahon pa sa iyang pag-alagad. Kinaranggit siya naagyoy kabaguhan, muasinso gyud sa iyang pagpangalagad, mo improve gyud ang iyang skill diha sa pangalagad sa Ginoo pinagi sa iglesia. Unya commitment gyud sa attendance. Bisag asa nga ministry apil gyud ang dikon. Mo nang pait kay pamalandongon nga sa evangelism gamay ra dikon mo uban, mga young people lang sa imong uban. Or sa prayer meeting wa kayoy dikon nag-attend, so dili committed sa attendance. Mag-lead ta sa mga membro. So kung makita nga di gani ka tig-apil, may puna opisyalis ganiyo di tig-apil, di na ta mo apil pod. So attendance, committed for confidentiality. Confidentiality, it means naagi mga butang, labi na mga leader sa iglesia, mga diakono nga diha ra gyud kutob inyong gimitingan, inyong gisabutan na ay mga butang nga di dapat i-share sa gawas or sa uban membro. Labi na kanang mga personal nga mga request, unya imong gi-share na himo na kang marites diha. Bisag kun sa panang kanindot unta i-share pero kinahanglan mag-confidentiality imo kung ano. Ang commitment sa dikon, committed to confidentiality. Then lastly, ato ta sa skills na, no, last ang pagtuki na pagbalik unsa gyud nga mga ministries nga atong ginahimo nga practical and physical. Okay, ato ta sa worship, di ba? Unsay mga physical aspects sa worship nga mahimong kabahin ang dikon? Asa man dapit nga parte, providing favorable condition. So kinahanglan man nga sa bagay kung namoy caretaker, di na mo magblema. Pero ang dikon ang mag-supervise ana, mag-supervise sa building nga ang pagsimba walay disturbo inyong iglesia dool sa mga nag-video ki, no, sunsaon pag-andam sa simbahan nga mahimong komportable gyud o dili madisturbo ang mga membro. So apil gyud na physical na nga buluhaton, di ba? Practical na nga buluhaton sa worship. Na kinahanglan i-ready na to ang building, secure na to ang ground, apil na, no, parking area, sana nga kinahanglan tagag pagtagad. Unya asering di ko na nga buluhaton. Ang ato ang aser is magkuhag tithes.
Ushering is pag-entertain og mga bisita, membro, mga bag-ong naong. Di ko na nga buluhaton. Kuha silang pangalan kay para i-announce unya nga natay bisita. Tagaan gyud sa importansya, no? Di ko na nga buluhaton. Practical na nga trabaho. Kumustahon kasagaran gyud paghuman sa simba. Lugpad ba na yung tanan, no? Di nakaka kumusta. Kung pastor lang mo kumusta, wa na duha ra makumusta ng lakaw ng uban. So tibok dikon gina. Pwede i-hold pa sila istorya kay para di dayon manglupad tanan. So ingana maka tabang gyud ushering, no, pag-entertain, hatag og gibugaton nga ang mga bag-o or ang mga membro ma-usher ba, no? Usher gani ato yung maatiman. Usher ka sa restaurant, diba? Atiman manggit ka. Mag-entertain og new worshipers. Assisting na ani Lord Supper ug baptism, mga diakono magyud mo assist. Unya pulpit decorum, tuwa pud ni nga trabaho nga kinahanglan pulpit presentable gina siya. Nya mga mo tindog diha presentable pod mo nang kinahanglan kita og mag-dress kanang respectable pod, pulpit decorum. Sa prayer ministry, sa prayer area sa church, unsay mga practical nato nga buluhaton sa usa ka deacon. So naga-support gyud sa mga prayer corporately, support sa mga prayer meeting. Bisag asa nga naay prayer sa mga women, appeal, bapmen. Support sa mga prayer corporately. Naga-usab-usab puta sa atong mga prayer assignments, prayer groups. Sa punag pamaagi sa dikon nga prayer ta by group, o young people, bapmen, or sa isa, o kamo ani nga magampo kanang masakiton, o kamo ang muampo sa mga ministry. Lain-lainon sa dikon na nga mga buluhaton, practical na nga mga buluhaton. Kini visitation, support pastoral care. Wa nagpasabot nga ang pastor di mo bisita, kundi alalay gyud or naagi mga times nga bisita gid pud ang dikon nga siya ra pud rana busy ang pastor or sa kadaghan sa bisitahan. Di man na makupatanan. O kada Domingo, kapila ka mo bisita, dili magpa. Munang ay dikon. Sa una pa gyud nga mga pamaagi sa dikon, ang basihan sa pagpili sa diakono depende sa pilang attendance sa usa ka simbahan. Kay ang ratio is kung na kay 50, nay duha ka dikon. Kay 25-25, bahin-bahinon ba? 25-25 ka membro, pero di gyapon na makaya. So munang gikinahanglan gyud sa visitation ang mga dikon. Kay kung ihatag nimo na sa pastor tanan, wa nay panahon ang pastor magprepara sa iyahang wali. Para makita nimo usahay nga dili kaayo puno ang wali. Pagka Domingo kay ang pastor busy man misita. So nakuhaan ang time nga dito sa major nga buluhaton sa usa ka elder tungod kay dito na sa visitation. So, sa dikon gina magagahin gyud ta og panahon o regular ba or na mga needs, bisitahan, sakit, gulang na, naas kagulanan, or na ay nidaog, na ay na-promote. Unya, kinipod, obey the rules of visitation. Unsay mga rules sa visitation, ayaw pag inusara kung pagbabaeng tagbalay, sira po sa bawal na. Nya, do not visit kung kanang mga oras nga dili maayom. Visit kag kadlawon, di man na maayo. Sa tama nga oras nga available o kanang komportable ang imong bisitahan. Dili mamisita ting paniod to kay maapil ka, bugaton na ka imbes makapakomfort dugang no budget. So do not visit during odd hours. Dili favorable. Unya unsa pay mga rule sa visitation? Ayaw kay interesado sa snacks, bahala ko snacks. Unya ayaw kay visit pod sa isa lang ka pamilya kanunay. Lahi-lahi. Unya caring ministry mao pod ni ang dako kaayo nga buluhaton sa dikon para sa mga katong 7 care gyud sa mga widows, mga poor and needy na ipagkinahanglan. Kami naghimo mig mga special event para lang gid sa mga balo. Kinahimo na mo na December. Amo gina silang partihan, testimonies niya, ikuha nila mga kaagi, kinabuhi. So caring ministry. Stewardship, unsay atong mga practical nga ministry nga himuon ko dani. Kumusta atong pag-manage sa mga property, unsay atong pwede mahimo diya practical, accountable, handling church finances. Practical man na, kung paingod financial, practical gina nga mga trabaho, di man na spiritual. Unya, transparency and reporting sa mga financial, kinahanglan wala gitaguan. Transparency, padayag yun. Sa mission and evangelism, outreach program, kini man gyud ang dako nga buluhaton sa dikon, nga mahimong kaagabay sa pastor. Outreach kanang mga opportunity nga maka-share ta sa atong mga resources labi na dito sa mga unbeliever sa gawas pil na dinhi ang pagsangyaw, evangelism, mo na mga outreach program, hospital ministry,
jail ministry, community service, helping sa atong government, ang hinlo sa mga kanal, pwede na siya as part sa mission and evangelism. Evangelism gyapon kay we are showing the love of God and helping dili lang sa atong sulod sa simbahan, kundi alang gyud sa kinatibukan. Community service, also binubulen sa pagtabang sa mga needy, sa atong mga pag-help, binubulens tabang sa mga naas, nasunugan, nabagyuhan, mga pobre nga lugar, outreach program feeding, unang duha po na kaklase i-consider, short term or long term. Long term nga atiman gid nato padayon nga pag-support sa ilaha. So binubulens, no? Mao gina ang trabaho pod sa mga deacon sa early church. Nga nakita gyud ang ilang kinabuhi nga grabe ka mahigugmaon pinagi sa pag-extend sa mga ilaha mga resources ngadto sa katawhan nga nagkinahanglan. So manon gyud ang church diha sa pagtinabangay. Counseling ini sa punay ka parte sa trabaho sa deacon. Handling conflicts, may mga gubot. Ang deacon gyud pataliwala, peacemaker gyud siya. Naay mga panahon nga siya gyud kung i-private gyud na. Kung dili dapat isulti kay sikreto gi-share sa imuha sa usa ka membro, sikreto ayaw ibalita ay ganay balita sa uban. Part na no sa counseling ang privacy and confidentiality. Then caution on opposite sex. Ito ganiha, mag-counsel ka unya babae, bantay ana no. Okay, mga challenges sa deacon, last part man ini. Challenges ay gyud kalimti kini nga prinsipyo sa pagkadikon. Unto whom much is given, much will be required. Pasabot yung gipiyalan taog dako pud na ang paninglon sa Ginoo sa tuwa. Dako nga responsibilidad. Ang pagkadikon, dako gina nga responsibilidad kanato agihatag sa Ginoo. Then also the principle of whoever wants to be great, kinsay gusto mahimong bantugan or dako, let him be a servant. Kinahanglan siya mag-alagad. So, ang pagkadiakono, pagka-servant, dili palabaway. Kung gusto ka mahimong labaw, magpaubos ka as a servant. Muna di nato kalimtan sa atong pagka-diakono.